sinasabi lagi ng mga, natutuwa ako sa mga klase ko ngayon nung college na parang, ano yan, bumabagsak man sila, pero lagi nila sinasabi na, hindi, sabay-sabay tayo graduate. Eh, sabay-sabay kami graduate. Oo, I mean, parang, hindi ko alam paano nila yung, naging nila doon, pero, lagi nila sinasabi, sabay-sabay graduate, eh, sabay-sabay naman kami graduate. Also add something. Then, for sure, mababa yung confidence mo sa sarili mo, yung loob mo kasi back subject. So, na-disappoint mo yung parents mo, or something, disappointed ka sa sarili mo. Okay lang maging sad. Yun nga, okay lang na maging sad. Pero wag kang tumambay doon. Wag mong pakainin sa utak mo na parang, shit, disappointment ako, shit, bagsak ako, shit, di ako gagraduate. Yun nga, wag mong tambayan yung thought na ganon. Like, it will pass. Pwede ka pa rin bumawi. Hanggat may terms, hanggat may exams, pwede kang bumawi. Tsaka, ako dati, ang naisip ko lagi pag ganyan, hindi lang to yung back subject ha. Pag feeling ko na left behind na ako, naisip ko, parang, kasi kaya ka nila left behind, kasi may kino-comparean ka, di ba? Or siguro depende na rin sa situation mo or sa mental headspace mo kung anong meron, pero wag mo tatambayan, no? Para sa akin lang Oo. Yun lang. Ako tapos sinisip ko lagi pag ganun, may magandang dulot din siya. Lagi akong, hindi naman ako yung super, I mean, may tao na optimistic. Di ba ganun? Lagi ko lang may kinoconsider ko lang na may magandang dulot siya. Tapos alam mo ba, ngayon ko lang na-realize na kasi yung subject na yun, yung nung college kami na first time ko na parang nag-alanganin, major namin yun, 5th year, microelectronics. So, parang sobrang halaga yung subject na yun kasi graduating na kami, 5th year. Tapos, ang naisip ko na, sabi ko, may magandang dulot to. Parang wala akong hindi ako papaapekto na parang yung mga friends ko lahat sila parang kilo-compute na yun. Parang pasado na, gano'n. Parang sure pass na. And, ngayon, sa aming magkakaibigan nung college, dalawa na lang kami. Parang ako lang ata yung napunta dun sa IC design. Which is, ayun yung parang, kailangan, ang prerequisite ay yung knowledge and parang dun sa subject na yun, microelectronics. Kasi parang binagsak ko siya dati. Hindi yung binagsak, parang nag-alanganin ako that time, pero ngayon parang nagagamit ko yung yung knowledge ko dun sa subject sa work ko ngayon. It led you to something. Oo, di ba? Nakakahiya, pero aaminin ko na yung PE4 inulit ko siya 3 beses. Ay, PE2 pala. Oo. Kasi hindi, maliban doon, pinalakad ko na lang sa friend ko yung swimming class. Ito, meron kasi sa PE namin, folk dance. Ayoko nang ganun. Nag-cheer dance kami, lahat ng dance okay na. Folk dance, ayoko mag-folk dance. Ayoko ng folk dance. So, inulit ko yun ng ilang beses, lagi ko siyang nababagsak. Tapos ako parang, shucks, folk dance lang to, PE lang to, ba't bagsak ako? Tama naman yun. Tapos, ayun, dumating sa time na sumayaw na talaga ako ng folk dance. Sakay ba ng folk dance? Weird. I mean, no hate sa mga nagpo-folk dance. It's not my cup of tea. It's not for me. It's not for Easty. Yeah, that's why umulit ako ng inang recipe. Anyway, next. Diba, nakakahiya. Alam mo ba nung elementary ako tsaka high school, ako nagtuturo ng okwan sa amin. Sana sinanap mo ko. Okay, next. Ang haba. I realized that life is really short. As obvious as it seems. Cause sometimes we take things, time, and people for granted. Please tell your loved ones how much you appreciate and love them. Trust me, I learned it way too late. Please, don't prove I'm right. Please cherish those people that are there for you. Oh, ikaw. Ay, Tiago. Wait lang. Tiago. Sa stage din naman. Ay, kamukha ni Tiago. May helmet siya, mahal. Tiago. Ala, anong ginagawa? Please cherish those people that are there for you.
please cherish those people that are there for you. Totoo. Walang iiyakan. Parang, kailan ba nawala si ano? Uy, oh my God, I was about to say. Kaya nga, parehas kaming nawalan ng relatives. Ng loved one, ng recently. Recently. Tapos parang pag pinag-usapan namin yun, naiiyak kami bigla. Out of Ito nowhere. nga. Kasi, di ba syempre, nagpaplano na about like sa kasal, pwede ka ba i-share yun? Wag mo na. Syempre, tayo umiyak. Anyway, nga nagpaplano sa kasal. Tapos yung nag-work siya. As ako nakigala ko sa kama. Nakatalikod siya sa akin. Tapos, may nakita kong TikTok na parang yung tatay niya or nanay niya or sino man yung like namatay sa kanila, parang naglagay siya ng picture dun sa ng picture dun, parang they saved a seat for their special or loved ones na yumao na. Sabi ko, mahal, luko, ang ganda nito. Tapos tiningnan niya, tapos maya Post na tayo pareho. Nag-post na, wala na, after nun. Ayun, pinakita ko sa kat, tapos nag-post siya, tapos tumihimik kami dalawa, tapos maya, paglingon niya sa akin, umiyak, kasi ako umiyak din. Kasi, ayun nga, totoo nga na cherish your loved ones na habang nandito pa sa mundo. Kasi, Kay po. ako kasi, lumaki ako na may galit ako sa parents ko. Ayun, doon na natin, andun na siya. Tapos parang nung nawala yung father ko, parang doon ko na realize na parang grabe, parang sobrang gifted pala ako. Parang sobrang, anong tawag doon, mahal? Yung parang, blessed? yun, I was really blessed to have, a father. I was really blessed to have a father like yun nga si Papa. Tapos ayun, parang hanggang ngayon, nakikita ko si Papa sa kanya. Maliban sa kalbo siya. Anyway, yun lang naman na please cherish your loved ones habang kasama niyo pa sila. Do you have something to say or to add something? Kasi ako, for example, parang meron kaming sa lahat ng tita namin, kaya kami sobrang affected kasi sabihin ng tita mo lang naman yan eh. Yung tita namin yun yung super bata pa lang kami, super close namin. Siya yung una namin nakilala namin tita. Siya yung tita namin na kasama namin, super cool na tita. Siya lang namin. Tapos parang nagpa-plan kami na last year, gumawa kong kapitan na lang ako maiyak. Pinag-usapan namin last year na yun nga, kasi yung pinsan ko din, yung kaidaran ko pinsan, parang kakasal, parang plan nga nilang kasal-kasal, ganyan. So parang, ayun, sabi ni tita na, ayun, sa mga kasal nyo, ganyan, malaman. Last year yun, parang September, ganun. Sobrang bilis lang. Tapos, that time, also pa nag-usap kami na, kasi hindi pa kami nakakalabas, like, gusto talaga nila mag-beach. Gusto yung tita mag-beach kami lalabas. Hindi pa namin nagawa. Doon lumalabas na kami. Mga resort lang. Ganun. Gusto talaga ng tita mag-beach. Or pupunta kami sa Bicol. Sa province nga namin. Tapos, ilang months lang. Si tita, ayun, parang na. Kung kapitan na yan. So, yun. So, ang gusto ko lang sabihin, parang, pag may plano kayo, gawin nyo na. Oo, kasi, ang bilis lang talaga. Imagine mo ilang months lang nakaratay na yung TikTok. Pag may plano kayo, kung as much as possible, execute nyo na. Like, hindi na sana kayo yung magkikita kapag, yun yung pinakamalungkot eh. Natupad na lang yung gathering nyo. Kasi may nawala na. Tapos, mahalog mo kamitan. Tapos parang, tapos, ayun lang, parang, na kami kasi nga gusto ni tita na maabutan yung kasal ko. Tapos gusto ko, pati yung anak niya. Tapos na gusto pa nga, dahil pa namin gustong gawin, wala na, kasi wala na si tita. Parang gano'n. So as much as possible na pwede i-execute yung isang bagay, nakasama yun, yung mga plans, gawin nyo na. Wala lang kasi wala nang chance hindi naman na mabalik. So pero
Ayun lang. So, kasama na lang namin siya sa yung picture niya. Ayun, yung mga ganun na lang. Pero, di ba, inisip na lang nga namin parang, ay, niyak ka. Hindi, kasi, I want to add something. sige, ikaw muna. Hindi ako maiyak. Ako naman, na-realize ko in life na, way too late in life na, sana dati nagpakasal na ako. Sana na-meet na kita dati pa. Kasi para kahit papaan. Alam niyo ba, sobrang, meron sa TikTok, ewan ko kung na-filter, basta may mga, hindi naman sa bitter, pero parang sinasaktan ko yung sarili ko. Kasi mahilig ako dati mag-watch ng mga videos na kinakasal, hinahatid sa aisle yung anak nila. Tapos ayun na nga, every time naman nakikita ko mga tatay na umiyak, parang, saksak sa puso ko yun. Tuluan dugo. Oo. Saksak sa puso ko. Tapos parang, na-realize ko lang na parang, shit, di na pala No. Na hindi na pala maabutan ng tatay ko na yung yung kasal ko. Pero, ayun. Feeling ko naman ngayon, super happy siya para sa akin and sa atin. Kausap ko lang si Papa kanina. Mga part na, lalo na pag yung family member mo na yan, sobrang nirurut, or parang, Nirut ka Ang tawag sa daw. ganun? Sobrang gusto niya na sumali ako sa mga show. Kasi gusto niya sumikat ako. Sabi niya, sana masumali ka sa ganyan-ganyan. Yan. Parang may pamangkin ako na ganyan. Tapos, nung last week ni tita, dun ko pinost yung video. Kwento ko sa'yo. Nung pinost yung video na parang nag-viral sa Facebook tsaka sa TikTok. Tapos, nagulat lang ako kasi gusto ko lang din mag-post nun dati kasi ang naisip ko na sa yung kanta na Tibok ni Earl Agustin. Hi, Earl. Nung pinapanood ko yun sa trend sa TikTok, gusto ko sana gawin yung may mashup, yung kakanta ka. Kasi yung inaaral yung kanta, parang na-picture out ko yung mga clip dun sa scene na nasa show kami. Na-show tayo, mahal. Na parang yung mga tinginan natin, tapos lumabas tayo. Ayun yung mga first line. Though yung song na Tibok ni Earl Agustin, hindi siya talaga pure love song. Pero yung mga first verses, yung mga lines, napipicture out ko yung paano kami nag-meet dun sa show, tapos yung mga labas namin, yung ganun. Unlike sa show na ginost siya nung sa amin namin, nagkatuloy kami. Yun. Wala lang, naalala ko lang si tita kasi nga, parang feeling ko sobrang tuwan-tuwa nun, ni tita. Na parang nakikita ako online. Super proud. Oo. Kaya yun nga, parang no? Parang nga, sana nandun si tita, yung mga ganun. So cherish, habang nandiyan pa sila, tas hanggat kung may conflict kayo may conflict kayo na parents, hindi naman madali yung kasi, di ba? Kagaya yun sa'yo, mahal, di ba? Parang may mga pinagdaanan ka bago mo na-realize yung mga ganun bagay. Ayun lang, kung kaya namang i-work mo, may tampuhan kayo ng family member mo, parents mo or mga tita-tita mo. Ayun. Our last entry, sabi ni friend natin from Not Gonna Lie, I'm living abroad with my husband and na-realize ko na hindi lahat ng tao gusto ka. Hindi lahat ng kaibigan ay totoo. Don't trust too easily kasi baka nandyan lang sila dahil kailangan kanila. I learned it the hard way. Yung sinabi kanina, di ba? Yeah, that's what we talked about earlier. OP, good thing din na maaga mo na realize na parang you cannot please everyone. You cannot attend or build connections with everyone. And that's okay. Kasi ang importante lang naman dyan yung family mo, sarili mo, connection with yourself, connection with your family, with your husband, with your kids. And kung ano man na pinapaniwalaan mo, yung connections mo doon. So, ayun lang, good, very, very true yung sinabi niya. Lalo na nasa ibang bansa pa siya. So, ang hirap humanap ng friends, ng connection na very similar sa pinagdadaanan nila. Like, sabihin natin, as Pilipino, 'di ba? Minsan mahirap build ng relationship sa kasi magkaiba ng tao. culture, magkaiba ng Yeah. So yun, congrats din kay OP kasi maaga niyang na-realize yun na hindi lahat ng tao gusto ka or magkakaroon ka ng relationship sa lahat ng tao.
Do you want to add something? Ako gusto kong sinabi niya na don't trust too easily kasi baka, okay ka lang? I feel sad. Ano ba go? Sabihin ka ba? Oh, wala. Okay. Yung don't trust too easily kasi baka nandyan lang sila dahil kailangan ka nila. Oo, kasi yung, Oh my God. di ba? Don't trust too easily kasi kailangan, baka nandyan lang sila dahil kailangan ka nila. Eh, yun yung nakakalungkot, no? Ako nga minsan iniisip ko, parang, kasi may mga friends ako na parang medyo hindi na kami ganun nag-uusap. Kasi nga, I mean, paano ko ba sabihin to? Ayun lang. Gusto mo ako na magsabi? Sige, ikaw na. Tolerating disrespect sa friendships or sa any connections or sa relationship is not okay. So, good job ka dun, mahal, kasi you were able to find your way out sa ganong disrespect sa friendships or any relationships na napagdaanan mo. At kung nanonood man kayo, sorry. Hindi, siguro yung sa, hindi, ako naman, ang isip ko lang kasi baka don't trust too easy kasi parang gusto kong sabihin, hindi ko masabi. Ayun, pero siguro ang ano lang din siguro dun, ikaw din siguro mismo, check mo rin yung sarili mo. Kasi baka mamaya hanap ng genuine friendship, tapos ikaw din pala hindi mo kayang i-offer. Parang wag kang maghanap ng isang bagay na hindi mo rin naman kayang ibigay, if that makes sense. Pero yung sa case niya kasi nasa abroad siya, yun nga, kagaya na sabi ni EJ, parang mahirap yun eh. Kasi dito pala nga sa Pilipinas na same kayo ng kinakayan, same kayo ng culture, same ng pollution yung hinihinga. Tapos nilipat ka na ibang bansa, iba yun eh. Iba yung kultura nila sa pamilya, iba yung family nila. Ayun. Yeah, that's good na kasi hindi din lahat pwede mong hindi mo lahat dapat i-welcome mo sa life mo. Exactly. Kasi yung iba talaga makakadain lang sa'yo and dapat alam mo paano mo rin i-handle yung mga ganung bagay. So sana ma'am or sir na hindi, ma'am pa lang kasi nasa Ma'am or sir? Ma'am, nga pala. Yeah. Yun, sana okay ka lang dyan. Okay ka dyan sa saan ba siya? Okay ka dyan sa Dubai. Oh, and thank you so much for sending these entries to our friends there. Lalo na sa abroad siya, very ang lakas ng loob nila. Like, para kasi magsimula ng another buhay sa ibang bansa. Ang hirap kaya nun. Right? So, proud kami para sa iyo at para sa pamilya mo kasi lumabas ka na ibang bansa na mag-start ka ng life mo from scratch talaga, di ba? So, ayun. And good thing na yun nga, na-realize mo na habang mas maaga or late na pala niya na-realize. Good thing din na na-realize mo. It's never too late eh. Never too late, but it's a good thing na you were able to realize it. Kaya siguro yung tanong mo na kaya lang nasasabi na what are the things that parang too late mo nang na-realize? What's something you realize? Way too late in your life. Sa akin lang, point of view ko, hindi pa siya too late hanggat kaya mo pang i-turn around yung situation. At hindi pa siya too late dahil na-realize mo siya. Oo. Hindi na realization eh. Yung may gagawin kang action. And naging too late lang siya kasi siguro, hingin naman ni Bruno Mars. Siguro you could have done something na ma-avoid yung mga ganito situations or problems. Pero it's okay. Oo, naging mukha lang siyang too late kasi ang dami mo na-tolerate, na-invest na time, let's say, or some money, or whatever, effort. Kaya siya naging too late. Pero I think, kung iisipin, part yun kung paano ka nag-grow as a person and kung paano ka ngayon as a person. And also, OP, please be proud of yourself kasi you were able to identify our original poster. OP tuloy. Kasi you were able to realize and
na makita mo kung sino talaga yung mga dapat na ikaka-investa na connections with people. So, palakpakan natin siya at ang kanyang pamilya. Kasi ang hirap talaga maggawa ng bagong buhay sa ibang bansa. Dala-dala mo yung asawa mo, yung mga anak mo. At wala kang alam sa syempre mga kultura dyan lang yan sa online or ano yung mga sabi-sabi, pero yung na-experience mo kasi iba yun sa so Nandun tayo. gusto ko ng water, pero yun, good job, and super proud kami na na-realize mo pa rin siya kasi meron ka pa rin nagawa at siguro naman yung Alam niya na ngayon paano mag-filter ng or paano yeah, sort out ng be proud of yourself, OP, or be proud of yourself. Water, dad.